At eto na nga mga kababayan, Master Judea nagbabalik na naman. Kumusta kayo? At sa video na ito, pag-uusapan natin yung anak ni Abante ng Galaiti kay BP Sara Duterte. Oo. Sosoplakin lang natin sa Little Princess, mga kababayan, baka nakakalimutan niya kung ano yung mandato ng Vice Presidente. Oo. Kumpara doon sa tatay niya at sa kanya, masyadong mga feeling entitled na akala mo sila may-ari ng Maynila. Oo. 'Di ba? At kaya naman sila ay nanggagalaite, siyempre, mukhang na-threaten sila sa Yormes Choice. Kasi nga inendorso ni BP Sara Duterte at mukhang patataubin na ng Team Yorme ang alyado ni Abante. Alright. Kaya naman sila ay nanggagalaite at sosoplakin natin yan mga kababayan pagkatapos nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. At ayun na nga, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At tayo nagbabalik, fresh na fresh from Bacolod. Yan. Alright, so galing po tayo ng Bacolod mga kababayan. We represented the candidacy of Pastor Apollo Siquibuloy dyan sa Negros, UAin. At syempre, maraming salamat muna sa KLC Bacolod, kay Ate Melanie, kay Ate Ann, kay Kuya Joey, at sa lahat ng mga members ng KOJC or KLC Bacolod. Maraming salamat sa inyong pag-aaruga sa amin. Okay. Sa aming team, syempre yung ka-team ko na si Sheena Torno. Yan. At ang cameraman natin na si Kuya RJ. Maraming salamat mga kapatid. Ayan. Okay. Alright, so once again, maraming salamat KLC, Bacolod sa inyong mainit na pagtanggap at parang gusto nyong paputukin ang aming mga tiyan sa sobrang kabusugan. Ganyan lagi ang nangyayari pag pumupunta kami sa mga KLCs all over the Philippines and all over the world. We are always treated well and busog na busog. Alright, maraming salamat po sa inyo. At syempre, mga kababayan, kumusta? Kumusta ang OFW? Balita po natin kagabi nagkaroon ng concert diyan sa Malacanang para sa mga OFW. Kumusta na po ang buhay ng mga OFW matapos ang konsyerto kagabi? Meron po bang nagbago? Meron po bang nagbago o puro pambobola na naman yung sinabi sa inyo? Di ba? Yan ang problema sa atin puro pambobola lang, puro pambobodo lang, mga concert, hindi naman yan kailangan ng mga OFW. Oo. 'Di ba? At concert daw 'yon para sa mga OFW. Pero sino mga nandoon? May OFW ba na nandoon? Yung OFW andun sa iba't ibang panig ng mundo. Oo. Baka kayo lang mga nag-concert diyan Mahilig talaga sa mga concert, no? At mahilig sa mga concert at pangalawa, mahilig din wait. Mahihilig din kayo sa fake news. Yan. Oo. Dahil itong presidente natin mga kababayan, ito yung papasimuno talaga ng fake news sa Pilipinas. So,
Pag kahit sila nagpe-fake news, okay lang. Oo. Wag na nating punahin kasi presidente naman 'yan eh. Kahit mali ang sinasabi niyan, kahit kasinungalingan, pabayaan na natin kasi presidente naman 'yan eh. Walang hiya. Oo. Pag ang padre de pamilya ay sinungaling, ano pa ba aasahan natin sa mga anak niyan? O, di magsisinungaling din dahil maa-adapt niya yung ugali ng kanilang ama. Oo. Katulad nitong si Ate Claire, puro kasinungalingan lang lagi ang pinagsasabi diyan. Na kesyo ganito, kesyo ganyan. Oo. Hindi nga niya mailatag kung ano nagagawa ng amo niya na yan eh. Na dapat sana yung magagandang plano, magagandang nagawa ng kanyang amo, yung kanyo ng kanyang pinagtutuunan ng pansin. Pero ang pinagtutuunan niya ng pansin, si BP Sara, si Duterte, at kung sino-sino pang kritiko, walang hiya. Ano ba tayo dito? Nabubuhay na lang tayo sa eleksyon, nabubuhay na lang tayo sa politika. Hoy, magtrabaho naman kayo dyan sa gobyerno. Ipakita nyo at iparamdam naman sa mga Pilipino, yung pera, na pinaghihirapan namin sa pagbabayad ng mga tax-tax na yan, tapos kung saan-saan nyo dinadala. O, di ba? Oo. Kahapon nagkaroon po mga kababayan ng tawag dito, ng debate tungkol sa fake news. Oo. At ang nagkaharap ay ang mainstream media at ang mga social media influencer. Oo. At ang pambato natin dyan mga kababayan, si Banat Bay. Palakpakan natin, ang galing ni Banat Bay. Banat Bay yan eh. Siyempre, magaling yan eh. Oo. Tsaka Duterte supporter yan eh. Diba? Hindi yan nagpe-fake news eh. May paninindigan yan eh. Hindi katulad ng mga bayaran na sa mga susunod na vlog natin, may pasasabugin tayo na magbabayad ng gobyernong ito. Diyan sa mga vloggers. Na itago na lang natin sa pangalang bakla. Meron tayong mga ebidensya niyan mga kababayan. At pero dito, focus muna tayo dito muna. Ano ba sinabi ko? Fake news, no? Kagabi nga, ni-real talk ni Banat Bay, no? Yung ka-fake news ka ng presidente, ka-fake news ng presidente ng Pilipinas. Na hindi man lang ito pinuna ng mga taga-mainstream media. Ano ba tayong mga taga-mainstream media? Akala ko ba walang pinikilingan, walang pinoprotektahan? Bakit yung fake news ng mga vloggers, yun na nakikita nyo? Yung fake news ni Clay Castro, fake news ni Marbil, fake news ng mga tagapagsalita ng PNP, fake news ng presidente mismo, hindi nyo binabatikos. Ano to? Hindi na ba walang kinikilingan ang tagline ninyo? May kinikilingan na ba o may pinoprotektahan na ba? Katulad nito, Banat Bay, bitawan mo. Bitawan mo. Malawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan. Ang mainstream media ba o ang mga influencer? Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi. Tama. Hindi kung sino yung nagsabi. Tama. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Tama. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos, Nako. na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon. Andun kami. Andun kami nakita namin yun eh. Naka full battle gear sila eh. Tapos sabihin mo, walang baril. Fake news ka. Diba? Presidente ka May pa baril naman. ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, na andun, nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Ang tanong ay Totoo ito, yun. bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Yun! Bakit nga ba? Mainstream media. Bakit na nga ba hindi nyo pinuna yung maling balita na yun? Yung fake news na yun? Ano ba na nangyayari? Bakit di nyo sinasagot? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado Yan. ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. Di ba? So ano ba ibig sabihin niyan, mga kababayan?
pagkalaban ng gobyerno, okay lang, yun lang ang sisitahin ninyo, yun lang ang pupunahin ninyo. Kasi ako, naniniwala naman ako na meron talagang fake news. Pero hindi naman yan lahat fake news, di ba? May nagsasabi ng katotohanan, meron talagang nagsasabi ng fake news. Totoo yan, real talk yan. Oo. Pero, ang tanong nga, kung bakit yung presidente ang nag-fake news, hindi nyo sinita. At ito pa, isa, naka-fake newsan, no? Na di umano daw, si President Duterte ay nag-request, nag-apply ng asylum sa China. May isang malaking mainstream media na nag-post noon, pero pinasinungalingan yon ng China. Na wala daw pag-a-apply, hindi nag-apply si Pangulong Duterte at yung pagpunta ni President Duterte doon sa Hong Kong ay bakasyon. Pero hindi man lang nag-public apology itong malaking istasyon na ito. Bagkos, kinalimutan na lang hanggang makalimutan, mawala sa hangin yung ka-fake news nila. Di ba? So now, katapos pagbibintangan yung fake news, yung mga vloggers. Dahil kayo, organized kayo, mga professional kayo, hindi na kayo nagsisinungaling. Yung presidente nga mismo sinungaling. Gusto makita? Ito. So, lahat ng pumasok na pulis hindi armado. Yan. Ito po yung sinasabi ni Banat Bay. Walang armas. Walang baril kahit isa. Walang baril kahit isa. Kahit isa. Were you armed when you entered the premises of the KOJC? General Torre, were you armed when you get inside the compound of KOJC? Armed, sir, yes. We have personnel who has firearms. Armed, sir, yes. We have Ayun. Oo. 'Di ba? Sabi ng presidente, walang armas. Pero sabi ni Torre, yes, we are armed. Di ba fake news 'yun? Tsaka yung asylum, fake news 'yun, di ba? Yung 5,500 nga na flood control project, fake news din Kasi kung meron talagang 5,500 flood control projects, sa tingin nyo, babaha pa? Hindi na. Walang apakadaming flood control project nun. Diba? So nasaan ngayon yon? Yan ang problema sa atin. Personnel who has firearms. Armed, sir, yes. We have personnel who has firearms. Walang baril. Wala daw baril, di ba? Yan, mga kababayan, ang katunayan. Sino pa ba paniniwalaan natin dito? So, mainstream media ba? O yung mga vloggers? Yung mga vloggers, mga kababayan, halimbawa, for instances, ako, makapagbitaw ako ng salita. Tapos, nalaman ko in the future or nalaman ko after 1 minute na mali yan, tatanggapin ko na mali. Kasi nagkamali ako di ba? Wala namang problema Hindi naman ikababawas ng ng pagkatao ko Kung aaminin ko yung pagkakamali, mag-sorry. Sorry, mali ako. Pero ito mga ito, katulad ng isang mainstream media na malaki, nagpakalat na may asylum daw, nag-apply si PRRT, wala. Kinalimutan na lang nila na parang hangin. Tapos ito, yung presidente ng Pilipinas na fake news, wala man lang bumatikos. Wala man lang pumuna. So sa tingin nyo, kanino maniniwala ang tao? Kanino maniniwala ang tao? Sa mainstream media na walang paninindigan? O sa mga vloggers na itinataya ang buhay para sa katotohanan? Kanino kayo maniniwala? Sa kanila na may mga amo o sa amin na wala kaming pinaninindigan? Wala sa amin nag-uudyo? Oo, may leaning kami. May leaning kami sa mga politiko, pero hindi sila nagbibigay ng mando. Kung ano yung sabihin namin, kung ano yung naiisip namin, yun ang sinasabi namin. Hindi kami tinuturuan kung ano sasabihin namin. At walang binabayaran. Yun ang katotohanan. Tapos, kapag nare-real talk kayo, gigil na gigil kayo.
Gigil na gigil kayo kapag nare-real to kayo kasi bakit? Napapahiya kayo. Nasosopla kayo. Nasosopla kayo. Napapahiya kayo. At nawawala ang respeto ng tao sa inyo. Yan ang problema. Yung mga feeling entitled. So ito, breaking news. Walang hiya. Breaking news muna tayo bago tayo mag-umpisa kay Little Princess. Breaking news, mainit-init pa. Safe na safe sa Pilipinas. Eto ngayon lang. Sabi dito, 3 hours ago. Candidate for councilor, 2 others hurt in gun attack in Isabela Town. Mainit-init pa 3 hours ago lang So ito, sa tingin ni Ate Claire, hindi ito. Hindi ito krimen, mga kababayan. Kasi hindi naman sa harap ng bahay nila nangyari. Samantalang pa-concert sila, yung bayan natin, puro krimen na. Concert pa more. Punta na tayo doon kay ate, kay Ate Princess. Saan si Ate Princess? Pakita, si Ate Princess. Ang pangalan niya kasi mga kababayan ay Princess Abante. Totoo yun. Princess po ang pangalan nito. Na gigil kay BP Sara Duterte dahil na real talk yung ama niya. Ni BP Sara Duterte. Okay? So, Princess. Ano ba sinasabi ni Princess? Pakinggan nga natin. Nakaano na ba yung Princess? Princess. Birahe. Ay hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Ay, wow. Unang-una, ang tanong, may nanira ba? Sa tingin ko, wala namang nanira Kung may nanira dito, parang ano ba tawag dito? Self-destruct yun. Hindi naman kami gumawa nun. Hindi naman si BP Sara Duterte ang gumawa nun. Diba? Yun ang problema natin. Pero wait lang. Anuhin muna natin Balikan muna natin. Galit na galit siya kay BP Sara Duterte. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Naghanap pa ng dayo. Si BP Sara Duterte daw dayo. Kala mo liga? Dayo. May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Wala daw. Wala daw na ambag si BP Sara Duterte. Sige. Para sa kaalaman mo ate, si BP Sara Duterte ay vice presidente ng buong Pilipinas. So, ibig sabihin yan, kasama ang distrito mo. Huwag tayong patanga-tanga, mama. Little Princess, ito, wait lang. At ibalik muna natin doon pala. May nakalimutan ako. I-stop muna natin yung screen. Tapos, ibalik natin yung kanina. Ibalik natin yung kanina. Doon sa dulo, parang may ako doon Para may ginawa ako doon Wait lang. Pangalawa kong mali ay... Wait lang. Sa dulo. Ayun. Ayan. Ikumpara muna natin ayan. Si Pipi. Ikumpara muna natin. Ayan. Si President Duterte, mga kababayan, si Vice President tuloy. Ewan ko sa inyo. Si President Duterte, alam mo kung ano yung luxury sa kanya? Yung Coke Zero, luxury na sa kanya yan. Luxury na po sa kanya yan. Kay PRRD. Wala nga ako. Ang sinasakyan ni PRRD, yung sinasakyan? Pick up? Pick up na Mitsubishi ata yun o Toyota. Hindi ko masyadong maalala. Basta naka-pick up siya. Yung hindi mamahalin na pick up, yung ordinaryong sasakyan lang. Pero itong si Abante, tingnan nyo naman. Puta, naka-Escalade na 18 million yan,
Tapos yung mga relo pa niya, mamahalin, no? Oo. Tapos may pinagmalaki pa yan na new baby daw niya, na new bagong Mercedes-Benz, di ba? Oo. Ay, nakikita niyo naman sa screen, mga kababayan. Ito, hindi naman to bago. Oh, hindi naman to bago sa inyo kasi doon mismo ito nakita sa Facebook account niya. Oo, sa Facebook account niya at sa Twitter. Oo. Mga post niya ito, nag-renab ng mga netizens, mga kababayan, at ipinagpo-post kung saan social media. Ayan. So si President Duterte, presidente po yan. Pero yung bahay niya, ni isang poste, wala siya na ipatayo doon. Oo. Kung ano yung damit niya, pagpasok sa Malacanang, yun din ang gamit niya na inilabas niya pagkatapos ng kanyang. Pero itong ibang mga kongresista, walang hiya, may jet fighter. Oo. 'Di ba? May mga sports car. Oo. May mga mamahaling relo Rolex sa kung ano-ano. Patek, Philippe, yan. Oh. Saan galing yaman nyo? Oh. So ngayon, kinukumpara natin kasi ito'y laban ito ng anak versus anak, mga kababayan. Sa tatay pa lang, wala na. Kitang-kita na natin ang pagkakaiba. So dito naman tayo ngayon, sa anak. BP Sara Duterte, sa itsura pa lang, ang lamang, kilo-kilometro na. Real talk naman yan. Hindi naman natin may kakakaila, tingnan nyo naman. Sa itsura pa lang. Oo. Well, anyway, pareha sila abogado. Oo. Pareha sila abogado in profession. Si BP Sara Duterte ay abogada. Ito naman si Little Princess Abante, abogada rin. Kaya lang, ang problema natin dito, si BP Sara Duterte hinalal ng mga Pilipino sa buong mundo. Kayo, hinalal lang kayo dyan sa distrito ninyo. So, ibig sabihin, kung tutuusin, under kayo ni BP Sara Duterte. Dahil nga, mga feeling entitled kayo, wala kayong pakialam kung sino sinasagasaan nyo, kung sino binabanggaan nyo. Si BP Sara Duterte ay under kayo. Ang mandato ni BP Sara Duterte, buong Pilipinas. Kayo, distrito lang ninyo. Tapos magtatanong ka kung walang naiambag ni BP Sara Duterte sa distrito ninyo. Huwag patanga-tanga, ha? Oo. Pag-usapan natin yan later. Punta muna tayo dito. Balikan natin kanina kung saan siya galit na galit sa sinabi ni BP Sara Duterte. Parinig natin kung ano yung sinabi ni BP Sara Duterte. Na talaga namang, ang sabi nito ni Little Princess Abante, nanira daw si BP Sara Duterte. Tingnan natin kung may paninirang ginawa si BP Sara Duterte, ha? Eto, mga kababayan, pakinggan natin kung saan naging galaiti itong anak ni, si Princess Abante, yung anak ni Abante. The Father, the Son, the Holy Spirit. Di po ako mamumula. Nagasal po ako ngayong gabi. Alam niyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano yung sabihin yan? Kabastusan. Ay, ako, mga bata, anong tawag nga? Walang respeto. Manyak. Anong tawag nga sa inyo, Bella? Diba? Bakit? Ang mga bata ay gumagawa niyan Bakit ginagawa niya ng bata? Di ba yung pang-aasar? Ano pa? Parang sinasabi ng bata, sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Panalo ko, ikaw wala. Ganyan sa kultura nating mga Pilipino. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Nasaan na? Labas mo ang props ko. Uy!
Oh, dog nga, patay. Oh, walang yan, manyak na manyak ang dating Oh, balba sarado, tapos gulo-gulo buhok, nakalabas yung dilat. Oh, 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 tuloy. Sige, BP, banatan mo. Naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Bakit? Ay, ano ba ang district ko? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao? Mga anak? Wala? Oh. Sabi yan ha? Sa inyo siya walang respeto. Be, ako nakaupo. Kayo nagugutom. Ay! Ano nga ba yung distrito ito? Sino ang congressman natin? Tama na yan ha. Pakita mo yung pili mo. Yan. Tingnan nyo. Naka-smile. May respeto sa tao. Smile. Balita ko, mabait daw yung kandidato. Ninyo. Dito. Papakita ng hipin. Smile. Ano nga ba distrito natin? Nasa 6th district ako, na siyudad ng Maynila. Ang congressman dito ay si Joey Uy. Tama? Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Sapul na sapul, ha? Oh, huwag kayong maglalabas ng dila, ha? Oh, galit si BP Sara Duterte sa naglalabas ng dila kasi bastos daw yan. Okay. So now, punta naman natin. Dahil dyan, galit na galit si Little Princess. Yung anak ni Abante. Panoorin muna natin mga kababayan. Pero, doon po ba, sa video na nakita nyo, meron po bang paninira si BP Sara Duterte na ginawa doon? Sa tingin ko, wala naman. Wala naman paninira si BP Sara Duterte doon. Ang nangyari doon, parang self-destruct. Sila ang sumira sa sarili nila. Okay? Mga bata, sabi ni BP Sara. Pakinggan natin. Nagigil si Little Princess. Ay hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. So si Yorme pala, malaki daw ang pagkukulang ni Yorme sa paninilbihan niya sa distrito sa Maynila. Bakit sikat na sikat si Yorme? Bakit ang taas ng ratings ni Yorme dyan sa Maynila? Baka kayo lang ang hindi nasusuportahan. Baka kayo lang ang hindi nabibigyan nung si Yorme ang mayor. Bad yan. Dapat ang tinitingnan natin yung kapakanan ng nakakaraming Manilenyo. Yan. Dahil ang Manila po, yan ang sentro ng kalakalan ng Pilipinas.
Mga tao kahit sa iba't ibang panig ng mundo, iba't ibang panig ng Pilipinas, pumupunta dyan sa Divisoria, sa Tutuban, sa Recto, pumupunta dyan. So huwag niyong angkinin. Hindi sa inyo yan. Oh. Hindi pa sila doon natigil. Oh. Naghanap pa ng dayo. Oh, may dayo. Sino Kala yan? mo liga? Oh, di ba? May hugot? Ang tanong, si BP Sara Duterte ba ay dayo? Dayo sa Manila? Di ba ang mandato ni BP Sara Duterte ay buong Pilipinas? Bakit naging dayo si BP Sara Duterte doon sa isang lugar na sentro or sakop ng kanyang pamumuno? Hindi yan dayo. Oo. Si BP Sara Duterte, Vice President ng buong Pilipinas. Walang exempted doon. Hindi doon exempted yung distrito mo. Tuloy. Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tapos? Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Galit na galit. Galit na galit si ate. Parang gustong mga gata. Totoo ba yan? Totoo ba yan o... Nako, acting ata yan tuloy. Para bastusin! Para siraan! Ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon! Okay. Oo. Doon sa video na pinakita ni BP Sara, may siniraan ba siya? Wala naman. Ang pinag-usapan doon yung naglabas ng dila. Hindi naman paninira yun kasi hindi naman edited yun. 'Di ba? Hindi naman gawa-gawang picture yun. Sa Facebook account mismo nang galing yun. Ng ama mo. Tuloy natin. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Ay, talaga naman binanatan si Yorme Esco. Yorme Esco, after sa June 30 pala. Yorme, sa June 30, pakipasyalan itong distrito na to at pakitingin po kung ano po talaga ang nagawa ng mag-amang ito dyan sa distrito na yan. Kung pwede po. Kasi, sigurado na tayo. Yorme Esco ang mananalo dyan sa Maynila. Wala nang duda yan, mga kababayan. Kahit ano pang gawin nila, maliwanag pa sa sikat ng araw, Yorme Esco ay babalik sa pagka-mayor dyan sa Maynila. Palakpakan natin yan. Yorme, narinig mo yon? Dapat daw pala talaga na hindi ka naging presidente. So, eto, mga kababayan. Tuloy natin, may konti pa galit na galit Siguraduhin mo na kaya mo si BP Sara Duterte, ha? Hindi kayang takpan. Princess, Little Princess Abante. Okay. Siguraduhin mo na si BP Sara Duterte ay kaya mo. Okay? Okay? Panindigan mo, yung sinasabi mo na bastos si BP Sara Duterte. Okay? Now, hinihintay namin ang sagot ni BP Sara Duterte. So, unang-una, Little Princess, ito makinig ka, ha? Unang-una, si BP is standing on the stage of the District of Manila on behalf of his father. No? Kung ano man ang sabihin niya sa entablado, she is representing her father. Diba? Kasi inutusan siya ng tatay niya na magsalita para sa kanya dahil pinagtulungan kasama yung tatay mo sa pag-kidnap kay President Duterte. Okay?
Pangalawa, Little Princess Abante, ang ama mo ang naglabas ng dila at hindi yun kasalanan ni VP Sara Duterte. Okay? So, yung tatay mo ang naglabas ng kanyang dila. Oo. So, hindi naman gawa-gawa ni VP Sara Duterte yung picture na yon at sa Facebook page pa nga ng tatay mo nakuha yun. Oh, di ba? Oh, at asaan yung ama mo? Bakit ikaw ang nagsasalita? Takot ba tatay mo kay VP Sara Duterte? Takot ba yung tatay mo? Oh, nagtatanong lang, okay? O, pangatlo, si VP Sara Duterte, hinalal ng 32 milyon ng mga Pilipino ng buong bansa. Sa makatuwid, si VP Sara Duterte ay vice presidente ng buong Pilipinas kasama ang distrito na sinasabi mo na parang gusto mong angkinin na akala mo ay sa inyo. 'Di ba? 32 milyon hinalal siya ng mga Pilipino at kasama na diyan yung mga tao diyan sa distrito mo. Okay? Na bumoto kay VP Sara Duterte. Alright? So, huwag mong sasabihin na walang ambag si VP Sara Duterte diyan sa Maynila dahil mamaya ipapakita ko sa iyo. Hindi naman kasi bida-bida si VP Sara Duterte na ipangangalandakan niya yung ginagawa niya sa Maynila. Ang tinutulungan ni VP Sara Duterte, buong Pilipinas. Oo, buong Pilipinas, hindi lang distrito mo. Oo, hindi nyo pag-aari ang 6th District ng Manila. Okay? 32 million kumpara sa boto mo at sa boto ng tatay mo. Sa totoong buhay nga pwede nga kayong utusan ni VP Sara Duterte dahil under kayo ng liderato niya. Pwede nga kayong utusan 'Di ba? Kaya lang ang problema sa inyo dahil mga entitled kayo at malakas kayo sa presidente ninyo, wala na kayong galang sa vice presidente. At sasabihin nyo, yung vice presidente na nagsasabi lang naman ng katotohanan, sinasasabihan nyo na naninira. Unang-una, sino ba naglabas ng dila? Di ba tatay mo? Ginawa ba ni VP Sara Duterte yun? Inutusan ba ni VP Sara Duterte na ilabas ang dila ng tatay mo? Hindi. Di ba? Yan kasi ang hirap sa mga trapolitiko, 'di ba? Kapag sila ang nang-iinsulto, okay lang sa kanila. Pero kapag sila naman ang ininsulto, abay galit na galit. Na parang feeling nila wala nang gagaling pa sa kanila. Feeling nila hawak na nila ang buhay ng mga Pilipino. Feeling nila na under na nila ang office ng pangalawang pangulo ng Pilipinas. Di mo ba narinig? Sinabi ni VP Sara Duterte, ang sabi ng tatay niya, tulungan na daw niya ang PDP laban. So, inutusan siya ni PRRD magsalita para sa kanya. Ang problema kasi sa inyo, sanay na sanay kayo mambola. Hindi kayo nag-aanalisa. Sanay na sanay kayo ng bola, pero hindi niyo pinakikinggan yung konteksto kung bakit nandyan si VP Sara Duterte sa entablado ng mga distrito ng Maynila. Inutusan siya ng tatay niya. Di mo ba narinig? So now, since inutusan siya ng tatay niya, tatanungin kita, Little Miss Abante, Little Princess Abante pala, yung ama ba niya walang nagawa sa Maynila? Sumagot ka. Inutusan siya ng tatay niya, so ang nangyayari, she is standing on the stage of the District of Manila as if she is her father. Kasi inutusan siya. Pasalamat nga kayo, si VP Sara Duterte lang nandyan. Pasalamat kayo, si PRRD nandun sa ICC. At ang tanong ko, wala ba nagawa si PRRD sa Maynila? Sumagot ka. Kasi nandyan si VP Sara, kasi inutusan siya ng tatay niya. Pasalamat kayo, katulad sinabi ko, nandun si PRRD sa ICC. Kasi, baka mas malala pa dyan ang marinig nyo kung si PRRD ang nagsasalita dyan sa entablado na yan. So, this means that VP Sara represents her father. Her father. Tulad namin, ang mga banateros at yung mga iba pang vloggers, nagsasalita kami sa entablado rin. And we are representing Pastor Apollo Sikibuloy. So, ibig sabihin, yung mga sinasabi namin, binabasbasan ni Pastor Apollo Sikibuloy on behalf of him.
Apakayabang mo Little Miss Abante. Doon, napakayabang mo doon sa walang naiambag sa distrito nyo. Akala mo kung sino kayong may-ari ng Maynila. Ang tinutulungan ni BP Sara Duterte buong Pilipinas, hindi lang distrito. Kaya huwag kang magyabang, Little Princess. Oo. Vice Presidente tapos ikaw konsehal. Ang layo naman ng agwat. Eto. Kamakailan lang, may ginawa yung Vice Presidente dyan sa Maynila. Baka hindi mo alam. Pakita ko lang sa'yo. Nasa na yon? Wala patuloy. Ayan. VP Sara Duterte. Ano nakalagay dyan? Makinig ka. Lang hiya. Office of the Vice President. Anong ginagawa nila? Si VP Sara Duterte, minamahal yan. Ng mga Pilipino. Tingnan nyo dito. Sa lahat na nagiging vice presidente. Etong mga, si Leni Robredo, walang kasama. Si Nolin De Castro, ang kasama niya. Hindi ko alam kung sino yan. Si Binay naman, ang kasama niya, yung mga Pilipina na parang tatawanan lang sila. Eto naman, si Gloria Macapagal-Arroyo, ang kasama niya. Pero tingnan nyo, ang photo ni VP Sara Duterte, ang hiyakap niya ay yung ordinaryong Pilipino. Dahil yun talaga ang pinagsisilbihan ni VP Sara Duterte. Hindi yung interest ng kung sino-sinong politiko, kung sino-sinong mga negosyante para magkapera lang ang bulsa. Diba? So si VP Inday, Sara Duterte, tumutulong yan sa mga nasunugan. Ayan. So dito, ano ba ito? Ang tawag dito. Bakit photo lang ito? Hanapin natin yung pinaka buong ano niyan. Kailan lang ba yan? Disaster operation. Ayan. Si VP Sara Duterte na tumutulong yan, Okay? Hoy, Little Princess Abante. Buong Pilipinas ang tinutulungan ni VP Sara Duterte. Kaya apakayabang mo doon sa walang ambag sa distrito nyo. Ito pa. Si VP Sara Duterte, nagki-clean up drive. Kumusta lugar mo? Malinis ba? Lugar nyo. Si VP Sara Duterte, OBP Kalusugan food truck para sa Tondo Fire Volunteers. Sa Tondo yan sa Maynila yan. Sa lugar nyo. Ayan, nanalo pa si VP Sara Duterte. Isla Rawan Photo Collection Contest. Ay, nako. Ito pa. Kahit wala na siya sa Department of Education, mahal pa rin niya yung mga estudyante. Kayo, ano nagawa nyo dyan? Sa Maynila? Si VP Sara Duterte, may mga libreng sakayan, VP libreng sakay will be suspended from April 17 to 20 para i-observe ang Holy Week. Pero, after niyan, dire-diretso na naman ang serbisyo. Hinahatid nga yung mga kababayan mo dyan sa Maynila. Ano pa? Ayan, mga nasunugan. OBP, Kalusugan food truck sa QC. Diba? All over the Philippines yan Hindi lang distrito mo, tanga. Tree planting. Kayo ba, nagti-tree planting ba kayo sa distrito nyo? Ay, nako. Ayan. Ang daming tulong ng Vice Presidente. Hindi ko alam kung bakit, hindi mo nakikita yan. Relief operation. Ayan, ang dami-dami. Nakita mo yon? Little Princess? Ang mandato ni VP Sara Duterte, buong Pilipinas. Huwag kayong magmayabang. Mayabang nyo, paras kayo ng tatay mo Kapag kayo nang insulto, okay lang. Insulto nyo yung mga vloggers, insultuhin nyo yung mga kung sino-sino mga tao. Diba? Pero pag kayo ang ininsulto, nawawala yung pagka-professional ninyo.
Diba? Eh si VP Sara Duterte, relax na relax eh. Nagtatawanan pa nga sila eh. Tapos halos ikaw maputol na yung papatid na yung litid mo. Yung tatay mo, pasagutin mo. Oo. Diba? Yung tatay mo, pasagutin mo kay VP Sara Duterte. Well, anyway, wala pa eh. Hindi pa sumasagot si VP Sara doon sa piranda mo. Hindi ko alam kung sasagot sa iyo eh. Sino ka ba? Konsihal? Ng Distrito 6? Ha? Eh si VP Sara, Vice Presidente ng buong Pilipinas yan. Kaya huwag kang mayabang. Ha? Oh, ngayon, mga taga Maynila, Distrito 6. Ha? Oh, your miss choice tayo. Alam naman natin yan, yung your miss choice, ang ganda-ganda ng Maynila. Yung si Yorme namumuno dyan. Oh, ngayon, ano na? Ano nangyari sa Maynila? Oh, mag-isip-isip kayo. District 6. Oh, buong Maynila. Yorme tayo. Ha? Oh, sige. Oh, at syempre, huwag natin kakalimutan. Yorme's choice, tapos Pastor Apollo si Kibuloy. Ha? Pastor Apollo si Kibuloy, number 53 sa balota. Galit sa korupsyon. Galit sa magnanakaw. Oh, galit yan sa mga maling gawain. Oh, saan ka pa? Oh, doon sa mga wala nagagawa o doon sa may resibo? Doon tayo. Yorme's choice, number 53 sa balota, Pastor Apollo si Kibuloy, at Duterte candidates. Yan. Diba? Oh, magkita-kita po tayo muli, mga babayan. And again, this is Master Juday saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po. Magandang araw ng Lunes sa inyo.